Alam ni Dennis, kahit na hindi siya lubos na sigurado, nasusundin ni Devil Ancestor Thanos ang mga utos ni Dustin. Ang sugal na ito para harapin pa rin ang mag-asawa ay magiging kawalang bisa ni Dennis. Ito ay hindi akalain. Halos ganap na katawa-tawa, na ang makapangyarihang Panginoon ng Evil Abyss World, na minsang sumali sa maluwalhating labanan laban sa pinuno ng Heavenly Palace, ay makikinig sa mga salita ng isang kabataang tulad ni Dustin. Ito ay hindi akalain. Ngunit sa wakas ay naunawaan ni Dennis na iyon ang katotohanan. It's too late for mercy. Sabi ni Dustin na may mahina at malupit na ngiti. Sa mga salitang ito, isinara ng demonyong avatar ang napakalaking kamao nito. Sa paggawa nito, isinara nito ang espiritual na kaluluwa ni Dennis. Tinatakan nito at inilagay sa malayo. Nakapagtataka na hindi ipinagkaloob ni Dustin kay Dennis ang awa ng isang mabilis na kamatayan tulad ng uri na sinapit ng kanyang mga tagasunod. Siyempre, may dahilan si Dustin. Nakakabighani ang husay ni Dennis sa espada. At nabighani si Dustin sa galaw at biyaya ni Dennis habang hawak ang kanyang sandata. Balak niyang tanungin si Dennis sa ibang pagkakataon. Umaasang malaman pa niya ang tungkol sa kanyang walang katulad na talino sa espada. Ngayon, ang larangan ng digmaan ay nabahira ng dugo ng isang hukbo na dating itinuturing na isa sa pinakamahusay sa universo. Ang hukbo ng Yaksha Palace ay ganap at lubusang nabura sa mundo. Mabilis na naglakbay ang balita. At ang lahat ng nakarinig nito ay nanginig dahil sa pagkabigla na ang isang hukbo ng ganoong kalibre ay nalipol ng napakabilis at napakabisa. Hindi kapani-paniwala ang nangyari sa araw na iyon. Ang pagkabigla mula sa kinalabasan ng labanan ay umabot pa sa mga miyembro ng Immortal End Alliance na. Sa kabila ng handang harapin ang hukbo ng Yaksha Palace, lahat ay natulala sa mga pangyayari sa labanan. Ang mga nakalap na puwersa ng Immortal End Alliance ay handang makita ang labanan at labanan ang hukbo ng Yaksha Palace hanggang sa mapait na wakas. Sino ang hindi? Pagkatapos makita silang lumalapit, magdala ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura at presyon sa pagdating nila. At gayon pa man, sino ang makakaakala na sina Asa at Dustin lamang ang naruroon sa labanan mula sa simula hanggang sa tiyak na conclusion nito. Kasunod ng universal na kaguluhan. Ang mga matatanda na namuhay sa pag-iisa sa hindi mabilang na bilang ng mga edad ay gumamit ng mga lihim na pamamaraan para kalkulahin at mahulaan ang mga kaganapan sa hinaharap. Sa wakas, umiling sila at bumantong hininga sa pagkatalo. Minsan, ang Devil Ancestor Thanos ay isang makapangyarihang master na nagtangkang labanan ang Heavenly Palace sa paghahangad ng kaluwalhatian sa nakalipas na mga panahon. Ngayon ang kanyang pagbabalik sa universo ay nakakuha ng atensyon ng lahat-lahat ng dakilang puwersa. Bawat angkan, at bawat mundo ngayon ay lumingon sa pag-asa sa susunod niyang gagawin. Simula ngayon, ang Evil Abyss World at ang Immortal End World ay walang limitasyon. Hindi ka pinapayagang makipag-ugnayan o pukawin sila sa anumang paraan. Tandaan mo iyan. Hindi natin kayang ilabas ang kanilang galit. Ngayong alam na natin na ang batang lalaki, si Dustin at Devil Ancestor Thanos ay magkapanalig. Ang mga general sa buong lupain, mula sa lahat ng pangunahing puwersa ng buong sansinukob, ay nagbigay ng utos na ito sa kanilang mga tropa at miyembro. At lahat ng ito ay naayon sa plano ni Dustin. Alam niya ang magiging epekto ng pagdating ni Thanos sa universo at naunawaan ni Dustin na magagamit niya ng mabuti ang hindi mabata na kapangyarihan ni Thanos. Ngayon, ang Immortal End World ay mas ligtas at ang kanilang posisyon sa universo ay tumaas dahil sa pagkakasangkot ng Devil Ancestor. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Dustin sa kanyang demonyong avatar na kunin ang anyo at magpanggap na Devil Ancestor Thanos. Isang dagat ng tagay ang umalangaw-ngaw sa Immortal End World. Nagsindi ang mga makukulay na ilaw sa pagdiriwang sa paligid. Inutusan ni Dustin sina Kevin, Zenith, at ang sundalo na talakayin sa kanilang sarili ang usapin ng katapatan sa pagitan ng kanilang mundo at ng mga Panginoon mula sa Evil Abyss World. Wala siyang pakialam sa mga ganoong gawain.
Ang demonyong avatar ay nag-utos sa mga masasamang Panginoon na magtulungan upang mapabilis ang pag-unlad ng kasunduan sa kooperasyon. At habang hindi nila maintindihan ang dahilan kung bakit kinailangan nilang yumuko ng napakababa upang makatulong sa mga nilalang na mas mahina kaysa sa kanila, wala silang pagpipilian. Si Devil Ancestor Thanos mismo ang nagbigay ng utos. Isang piling-iilan na itinuring na mga pinagkakatiwalaan ni Devil Ancestor Thanos ang lihim na nagtanong kung bakit kailangan nilang makipag-alyansa sa Immortal Endworld. To which ay malabong sagot ang ibinigay sa kanila. Dustin is a young man with unlimited prospects. That's all you need to know. Namula si Dustin sa kahihiyan sa sariling sagot. Siya ay medyo walang kahihiyan tungkol sa papuri sa kanyang sarili ng ganoon. Ang Devil Ancestor Thanos, gayunpaman, ay hindi natuwa sa patuloy na mga tanong. Kaya't ang mga masasamang nilalang ay napigilan ang kanilang pagkamausisa at hindi na nang ahas na magtanong pa. Matapos ang pag-aayos, pinangunahan ni Dustin ang kanyang demonyong avatar sa Greystone City at pumasok sa kuweba sa loob ng palayok. Naghihintay sa loob ng kuweba sina Feren, Cory, at 4 na banal na puno. Sa sandaling makita nila si Dustin, ang kataas-taasang banal na puno ay nagsalita. Sa loob ng maraming araw, nararamdaman namin ang aura ng iba pa naming mga kapatid. Ngayon ay may malaking pag-asa na ang isa o higit pang mga banal na puno ay muling lilito sa lalong madaling panahon. Ano? Tanong ni Dustin. Ganun ba talaga? Nararamdaman mo ang ibang mga banal na puno nang hindi mo alam ang eksaktong lokasyon nila. Bagamat isang kaaya-ayang sorpresa, nakita rin niya itong medyo nakakalito na konsepto. Kami, paliwanag ng banal na dilaw na puno. Ang 12 banal na puno ay minsang naging isa. Kaya naman, kami ay may napakatalim na pakiramdam sa isa't isa. I see. Tumango si Dustin. Naalala ang isang oras sa nakaraan. Noong nasa labas sila ng Ancient Forbidden Land. Ang 12 puno ay may napakatalim na pangunawa sa isa't isa. Muling pumalit ang kataas-taasang banal na puno. Brat, kailangan mong ipadala ang iyong mga tauhan upang tuklasin ang sansinukob sa lalong madaling panahon na magagawa mo. Kung may nakita kang kakaiba, susugod kami kaagad. Napakaraming taon na ang lumipas. Oras na para sa wakas ay magkasama tayong muli ng 12 magkakapatid. Naiintindihan ko. Sagot ni Dustin. You don't have to run around all day, brat. Sabi ni Feren. Bakas ng dissatisfact. Tirage sa kanyang makapal na leeg. Kailangan nating sirain ang Immortal End Alliance sa lahat ng paraan. Nakataya ang ating reputasyon dito. Hindi ako tatayo habang pinagtatawanan nila tayo. Kung ang tanging bagay na nilalaro ay ang Immortal End Alliance, isang payak na mukhang matandang lalaki ang nakaupo na naka-cross-legged sa sulok. Siya ay tahimik at mahinhin. Ngunit ngayon ay binigyan niya ng boses ang kanyang mga iniisip. Pero dahil kasali rin ang Devil Ancestor Thanos, hindi ganoon kadali ang mga bagay. Halata na gusto niyang suportahan si Dustin. Ang lakas niyang kalabanan. Noon, isa siyang master na lumaban para sa kaluwalhatian kasama ang pinuno ng ang Heavenly Palace. Hindi natin kayang kumilos ng padalos-dalos sa bagay na ito. Kailangan nating maghintay ng perpektong pagkakataon para sirain ang alyansang iyon. Tama ka. Di ka ng isang medyo may edad na lalaki. Siya ay may isang maringal na dignidad tungkol sa kanya habang siya ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang Devil Ancestor Thanos ay hindi madaling harapin. Ang lakas ng Evil Abyss World ay hindi dapat maliitin. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang bagay na ito bago tayo kumilos. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang pinuno ng Yaksha Palace. Sa ngayon, mayroon tayong mahalagang gagawin. Nakatanggap ako ng balita na ang Celestial Palace sa gilid ng universo ay muling lumitaw. Hindi magtatagal. Lahat ng puwersa ay dumagsa dito. Hindi natin dapat hayaang mawala sa ating mga kamay ang pagkakataong ito. Kailangan nating ipadala ang ating mga tauhan sa Celestial Palace ng sabay-sabay. Tinasabi ng alamat na minsan ay may pumasok sa rehiyong iyon at nakita ang mga anino ng 12 banal na puno sa labas ng Celestial Palace. Kumalat ang balita mula noon.
Na maaaring ang Celestial Palace ang lugar kung saan inilibing ang mga Diyos. Sumasayaw ang excitement sa mga mata ng pinuno. Ang libingan ng Diyos. Naghiyawan ang lahat sa hall nang marinig ang anunsyo. Ang God's Burial Ground ay isang sinaunang alamat na naipasa sa iba't ibang henerasyon sa mahabang panahon. Naglalaman ito ng iba't ibang kayamanan na nakolekta ng mga bathala noong nabubuhay sila. Ayon sa alamat, ang pinuno ng Heavenly Palace ang naging pinakamakapangyarihang figure sa universo pagkatapos ng kanyang pakikipagsapalaran sa libingan. Simula noon, maraming tao ang nagnanais na tuklasin ang mahiwagang lugar sa pag-asang maging makapangyarihan. Sir, mahirap hanapin ang lugar na hinahanap mo. May mga sabi-sabi noon na ang God's Burial Ground ay nasa Ancient Forbidden Land. Pero sa huli, isang Supreme Holy Tree lang ang nakita namin doon. Isang pangunahing miyembro ng Yaksha Palace ang nagpahayag ng kanyang mga pagdududa. Hindi kailanman nakumpirma kung totoo ang kwento o hindi. Ngunit kahit na mayroong isang banal na puno lamang doon, ito ay nagkakahalaga ng pagsusuri. Dahil sinasabi na ang libingan ay magbubukas lamang pagkatapos magtipon ng 12 puno ng banal. Naniniwala ako na hahanapin natin kung saan matatagpuan ang libingan kapag nakuha na natin ang lahat ng mga punong ito. Dapat tayong pumunta sa Celestial Palace para tingnan. Sabi ng pinuno ng Yaksha Palace. Tama po sir. Tumango ang mga matataas na miyembro ng Yaksha Palace bilang pagsang-ayon. Maaari man tayong dalhin ng Celestial Palace sa libingan o hindi. Marami pa rin itong mga pagkakataon para sa atin. May mga kwento na ang Celestial Genuine Immortal ay nanirahan dito. Dito niya itinago ang kanyang mga kayamanan. At narinig ko na ang halaga ng mga ito ay tiyak na pambihira. Isang matanda na nakasuot ng puting damit. Sa lahat ng oras na ito ay nakaupo siya sa sulok ng bulwagan. Tama siya, kahit na lumabas ang God's Burial Ground. Ang Celestial Palace ay sulit na tuklasin. Sumang-ayon. Ang pinuno ng Yaksha Palace. Sir, may natitira pa bang tunay na walang kamatayan sa ating mundo? Isang senior member ng Yaksha. Tanong ng palasyo. Meron noon. Pero walang nakakaalam kung nandito pa sila. Ang mga tunay na immortal ay ang pinakamataas na nilalang na nasa kabila ng sansinukob na ito. Tayong mga mortal ay wala sa kanila. Nagkatinginan. Di sa pagmaster ng isang bagay. Talagang mabilis siyang mag-usad. This young man is exceptional. Cory remarked in awe. He's only young but his slow power is already amazing. Makapangyarihan talaga ang lalaking ito. Nagulat din ang 4 na punong banal. Lumipas ang mga dekada. Bumalik sa time chamber. Sumabog ang napakalaking keko ng malakas na putok. Isang kumikinang na figure ang lumabas mula rito. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Lutang siya. Sa paligid ng silid. Nakaramdam ng kagalakan sa mga kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay kaya niyang kontrolin ang kalikasan mismo. Parang, ang mundo ay nasa aking awa. Malinaw kong nararamdaman ang lahat ng nasa malapit. Parang ako ang Panginoon ng sansinukob. Mumisi si Dustin. Ito ba ang sikreto ng kapangyarihan ng batas? Binibigyan nito ang sinuman ng kapangyarihang kontrolin ang mundo. Inabot ni Dustin ang kanyang paligid gamit ang kapangyarihan ng batas. Parang nadagdagan din nito ang vital energy niya. Gayunpaman, wala pa ring mga palatandaan ng tagumpay. Kung mas lumakas si Dustin kaysa sa dati, maaabot niya ang antas ng isang ninuno ng sekta. Mayroong bilyon-bilyong mga nilalang sa sansinukob na ito. Ngunit iilan lamang ang maaaring mag-claim na sila ay nasa parehong antas ng mga ninuno ng sekta. Hindi madaling maabot ang antas ng mga ninuno ng sekta. Nangangailangan ito ng pagsusumikap at swerte. Dapat ko na lang hayaan ang kalikasan na kunin ang kurso nito. Matapos suriin ang kanyang bagong nahanap na mga kasanayan. Nakatanggap si Dustin ng mensahe mula kay Kevin. Ha! Celestial Palace. Matapos matanggap ang mensahe ni Kevin, nagpasya si Dustin na pumunta sa Celestial Palace. Base sa mensahe, alam ni Dustin na may nakakita sa mga projected images ng 12 banal na puno sa labas ng Celestial Palace. Hindi nagtagal. Minsang binanggit ng pinakamataas na banal na puno na naramdaman nito ang aura ng iba pang mga banal na puno.
Tila maaaring mayroong isa o higit pang mga banal na puno sa Celestial Palace. Mukhang kailangan kong isantabi ang introduction to vital energy circulation at sa halip ay isagawa ito sa hinaharap. Umiling si Dustin at umalis sa secret chamber kasama ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm. Ang kaalaman sa introduction to vital energy circulation ay itinatak ni Livingston sa Soul Sea ng Dustin bago siya namatay kasama ng Devil Ancestor Thanos sa kanilang huling nakamamatay na laban. Noon, tinabi ni Livingston kay Dustin na ipasa ang cultivation method ng introduction to vital energy circulation sa kanyang mga alagad at tagasunod kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Nang ipaalam ni Dustin sa 4 na banal na puno ang mensahe ni Kevin. Ang pinakamataas na banal na puno ang unang tumalon sa tuwa. Kailangan nating pumunta agad sa Celestial Palace. Baka makahanap tayo ng ibang kapatid doon. Ang kataas-taasang banal na puno ay napabulala sa pananabik. Sige, sabay na tayong pumunta sa Celestial Palace. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay umalis ang 4 na banal na puno sa panloob na espasyo ng palayok kasama si Dustin at bumalik sa Immortal End World. Maraming tao sa mundong ito na gustong pumunta sa Celestial Palace at humanap ng mga pagkakataon doon. Lalo na yung mga kabataan sila ang mas gustong pumunta. Pero medyo nag-aalala ako. Para sa kanila, I'm afraid it's too risky. What do you think, Dustin? Nag-aalalang sabi ni Kevin. Sa palagay ko, hayaan na lang natin silang pumunta at maghanap ng mga pagkakataon doon. Ang mga pagsubok at pakikipagsapalaran ay mabuti para sa mga mandirigma na lumago at mapabuti ang kanilang mga kakayahan. Lahat ay may karapatang ituloy ang mga pagkakataon. Hindi natin sila mapipigilan. Anyway, I'm planning to go to the Celestial Palace too. How about you gather all the people who want to go and I can take them with me when I go? Mungkahi ni Dustin matapos itong pag-isipang mabuti. Sige, we can do that. Tumanggo si Kevin bilang pagsang-ayon. Makatwira ng plano ni Dustin at wala siyang nakitang mali dito. Maya-maya, ang mga miyembro ng Immortal End World na gustong tuklasin ang Celestial Palace ay nagtipon sa harap ni Dustin sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Kevin. Laking gulat ni Dustin nang dumating din ang napakaraming malalapit na kaibigan niya. Master, I miss you so much. With a Immortal End World like Dustin. Mataas ang tingin niya sa kanyang mga tao at pinahahalagahan niya ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanila. Ang mga matatanda ay napuno ng paghanga at galak para kay Dustin. Mga 20 hanggang 30,000 tao ang nagtipon sa harap ni Dustin. Ang lahat ng mga taong ito ay handa na ipagsapalaran ang kanilang buhay sa Celestial Palace upang mapalakas nila ang kanilang mga kakayahan. Sige, we're ready to go. Anunsyo ni Dustin. Itinoon niya ang kanyang isip at inilipat ang lahat ng tao. Kabilang ang 4 na banal na puno. Sa Slave Tower. Pagkatapos ay umalis siya sa Immortal End World at nagtungo sa Celestial Palace. Bago umalis, nagpadala si Dustin ng mensahe sa mga masasamang nilalang sa Evil Abyss World. Nais niyang mag-organisa sila ng grupo ng mga demonyong nilalang at magtungo rin sa Celestial Palace. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga nilalang sa buong universo ang lahat ay patungo sa Celestial Palace. Tiyak, magkakaroon ng maraming away at labanan sa mga kayamanan na makikita sa Celestial Palace. Kung mas malaki ang grupo ng mga tao, mas malaki ang kanilang pagkakataong manalo. Ang Celestial Palace ay matatagpuan sa gilid ng universo. Malayo ito mula sa Immortal End World. Tinataya ni Dustin na aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan bago makarating doon ang kanyang barkong pandigma. Siguro dapat kong sanayin ang cultivation method ng introduction to vital energy circulation sa buong biyaheng ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Naka-cross-legged siya sa barkong pandigma. Handang magsanay ng Golden Sun Scripture. Ngunit ang pamamaraan ng paglilinang na ipinasa mula kay Livingston ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa pamamagitan nito, itinuon ni Dustin ang kanyang lakas sa pag-aaral at pagsasanay sa pamamaraan ng paglilinang ng Introduction to Vital Energy Circulation. Naiwan si Dustin sa pagkabigla matapos basahin ng mabuti ang Introduction to Vital Energy Circulation.
Ang sistema ng paglilinang na inilarawan sa teksto ay ganap na naiiba sa nakilala noon ni Dustin. Ang pagbabasa ay nakakuha ng kaunting kaalaman kay Dustin, batay sa kanyang kasalukuyang pananaw at karanasan. Alam ni Dustin na walang ganitong sistema ng paglilinang sa universo. Ang Introduction to Vital Energy Circulation ay nagsabi na mayroong ilang mga lihim na kaharian sa katawan ng tao. At ang bawat lihim na kaharian ay naglalaman ng isang Diyos ng katawan ng tao. Ang mga Diyos na ito ay nagpapahiwatig ng sariling potensyal ng tao. Bawat isa ay makapangyarihan at kakilakilabot. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang gawain para sa paglinang ng transcendent na espiritual na kahulugan ay hanapin ang lihim na kaharian sa katawan ng tao. Buksan ang pinto ng mga lihim na kaharian na ito, at palayain ang mga Diyos na ito. Kapag nailabas na ang mga Diyos sa mga lihim na kaharian ng katawan ng tao, magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan na maaaring yumanig sa lupa at langit. Binanggit ng malinaw, ang panimula sa vital energy circulation ay higit sa lahat ay tungkol sa pagkuha ng potensyal mula sa mga lihim na larangan ng katawan ng tao. Ang lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang na nauna nang nakita ni Dustin ay upang sumipsip ng mga mahahalagang enerhiya ng universo at gawing sariling kapangyarihan. Ito ay isang bagay na naiiba habang ginalugad nito sa loob. Ang isang paraan ng paglilinang ay nakatuon sa loob, habang ang isa naman ay nakatuon sa labas. Binasa ni Dustin ang panimula sa vital energy circulation ng paulit-ulit. Pinag-aralan niya ito ng ilang araw. Ang bagong uri ng sistema ng paglilinang ay nag-iwan sa kanya ng pagkamausisa at pagkalito. Mayroon ba talagang mga lihim na kaharian sa loob ng katawan ng tao? Talaga bang may mga Diyos na naninirahan sa mga lihim na kaharian ng katawan ng tao? Talaga bang maglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan ang mga bathala na ito kapag sila ay pinakawalan? Si Dustin ay talagang nahuhumaling sa paglilinang. Ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa paglilinang ay tiyak na makakaakit kay Dustin. Matapos ang mga araw ng pagsasaliksik at pagmumuni-muni, hindi napigilan ni Dustin na isagawa ang mga ito. Magsisimula ako sa mga lihim na kaharian ng mga laman loob. Pagtataka ni Dustin, may mga lihim na kaharian sa mga panloob na organo ng isang tao. Sa loob ng mga lihim na kaharian na ito, magkakaroon ng mga Diyos ng mga panloob na organo. Ang unang hakbang ng panimula sa vital energy circulation ay upang mahanap ang mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo. Pagkatapos nito, ang pinto ay kailangang tingnan. Ang isang maliit na pulang lalaki ay sumisipsip ng orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng lahat ng mga bituin. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga nilalang ang pulang Diyos. Habang pinagmamasdan ng kanilang mga mata ang maliit na pulang figure, hindi nila maiwasang mapasinghap sa gulat. Ngunit hindi nagtagal ang eksena. Ilang sandali lang, ang bathala ay sumugod muli sa katawan ni Dustin at muling umupo sa lihim na kaharian. Ako ang Diyos ng puso. Dinig na dinig ang sigaw ng bathala. Pagkatapos ay lumubog ito sa isang malalim na pagmumuni-muni. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Tinimulan niya ang barkong pandigma at lumipat sa malayo. Sumunod ka sa kanya. Itigil mo yang barkong pandigma na yan. Ang maliit na nilalang na iyon ay hindi mabibili ng salapi. Isang malaking bilang ng mga nilalang ang nag-deploy ng lahat ng uri ng lumilipad na magic treasures upang habulin ang barkong pandigma ni Dustin. Nakita ni Dustin ang mga nilalang na humahabol sa kanya, at binaril niya sila gamit ang ilang matalim na sinag ng liwanag ng espada. Bang! 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 Kakaiba ang maliit na lalaking iyon. Marahil ito ay isang uri ng magic treasure, o isang bihirang maalamat na hayop. Maaari ba itong isang maalamat na damo? Ito ay pinaniniwalaan na ang mga halamang gamot ay maaaring maging mga Diyos at maaaring maghugis ng pagbabago sa anyo ng tao pagkatapos ng paglilinang. Isang masiglang usapan ang naganap sa pagitan ng mga nilalang sa paligid. 12-dosenang lumilipad na magic treasure ang lahat ay pinutol ng liwanag ng espada. Napabuntong hininga na lang ang mga nilalang na gustong humabol kay Dustin. Gumapang ang mga panginginig sa kanilang mga puso. Ngayon alam na nila na hindi sila dapat maglakas loob na habulin si Dustin.
Hindi ko inaasahan na ang bathala sa kapangyarihan ng lihim na kaharian ay magiging sobrang nakakatakot. Namangha si Dustin nang maalala niya kung paano hinihigop ng Diyos na iyon ang diwa ng mga bituin. Lumipas ang isang araw. Mukhang nakarating na tayo sa ating destinasyon. Espiritual na kahulugan na tumutulong kay Dustin. Natanong niya ang kaguluhang nangyayari sa mabituing kalangitan. Ito ay ang gilid ng universo. Ito ay isang walang hangganang tigang na kaharian kung saan ang malamig na kadiliman ay tumago sa ilalim ng balat. Ang buhay ay wala kahit saan upang makita. At para bang ang isang sinaunang ipinagbabawal na domain ay nilamon ng mapanglo sa hindi mabilang na mga taon. Ilang nabasag na mga bituin ang umaaligid sa lantang malawak na kalawakan. Gayunpaman, sa kabila ng pagsaksi sa pagkatiwangwang, nagulat sila nang makilala ang maraming sirang kayamanan ng mahika, mga sandata, at lumalalang mga barkong pandigma na nakalutang sa buong kalawakan. Bukod dito, napansin nila ang mga bakas ng mga hiwa ng espada at sable. At mga marka ng kamao at palad na nakatatak sa ibabaw ng mga pira-pirasong bituin. Sa hindi inaasahan, ang mga markang ito ay naglalaman pa rin ng maraming pagbabago sa enerhiya. Ginawa nitong parang isang kahindek-hindek na larangan ng digmaan ang desyerto na kumpol ng bituin na matagal nang nakalimutan. Maliban ngayon, ang parehong inabando ng lupain ng mga bituin ay puno ng buhay. Nagkaroon ng maraming iba't ibang mga nilalang mula sa lahat ng dako na sumugod sa larangan ng mga bituin. Sa kanilang kasiglahan, nagawa nilang ibalik at gumawa ng isang komunidad mula sa dating kaparangan. Habang inihahanda niya ang sarili, tinimulan ni Dustin ang barkong pandigma at pumasok sa Star Cluster. Sa pagpasok sa pumutok na kalangitan, ang barko ni Dustin ay nadulas sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandigma at mga magic treasure na umaaligid sa kalawakan. Napakasikip. Imposibleng mapansin na may nakalusot sa domain. Itinago ni Dustin ang kanyang barkong pandigma at binago ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng aura disguising skill. Kaya pinapayagan siyang malayang gumala sa loob ng Star Cluster. Pagkatapos ng ilang pagsilip sa paligid, inalam ni Dustin ang tunay na nangyari. Kamakailan lamang, isang grupo ng mga nilalang na gumagala sa desyerto na lugar ang aksidenteng nakadiscover ng isang palasyo na basang-basa sa liwanag ng engkanto. Sa pintuan ng enchanted na palasyo ay may nakaukit na mga salita na nagsasabing, Celestial Palace. Sa itaas ng nasabing palasyo, makikita ang isang projection ng 12 banal na puno. Gayunpaman, habang ang mga nilalang ay naglakas loob na pumasok sa lugar, ang nakamamanghang palasyo ay biglang nawala. Pagkaraan ng ilang oras, nakitang muling lumitaw ang palasyo at ilang beses pang nawala. Tama nga, ang pisikal at mental na lakas ng mga nilalang na natagpuan ang palasyo ay medyo mahina. Na pumipigil sa kanila na makapasok at maunawaan kung ano ang nasa loob nito. Nang maglaon, nagpasya silang ipagkatiwala ang bagay na ito sa kanilang mga Panginoon. Isang mensahe ang ipinadala pabalik sa kanilang mundo na nagsasaad ng kanilang kahilingan na suriin ang mga phenomena nila. Balang araw, tinitigan ni Dustin ang gintong sedan na upuan na may malamig at nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Biglang inilipat ng lalaking nakaupo sa golden sedan chair ang kanyang mga mata sa kinatatayuan ni Dustin at tumitig sa kawalan na parang dalawang matalas na espada. Naramdaman na ng pinuno ng Yaksha Palace ang layunin ng pagpatay kay Dustin at agad na nahanap kung nasaan siya. Nang mapagtanto ito, nagulat si Dustin at agad na sumugod at naanod sa magulong kawalan. Ang pagkakaroon ng pagsasanay sa special na kapangyarihan at kapangyarihan ng batas. Si Dustin ay madaling maglakbay sa kalawakan ayon sa gusto niya at gawin ito sa isang iglap. May gustong pumatay sa akin. Nakakubli sa gintong sedan na upuan. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay mukhang madilim. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Iniskan niya ang lugar kung saan nakita niya si Dustin na nakatayo kanina ng paulit-ulit. Mukhang binata. Si Dustin ba iyon ay mula sa Immortal End World? Ang pinuno ng Yaksha Palace ay gumamit ng napakatalino. Kalahati. Nakasanayan sa pagsubaybay. Naramdaman ng ilan sa natitirang aura ni Dustin. If he truly is Dustin, I'm not afraid of him at all. Hanggat wala si Thanos,
I'll have a chance to kill him. Bumisi ang pinuno ng Yaksha Palace. Nandito na si Master Campbell. Isang malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Sa di kalayuan, dahan-dahang dumating ang isang matandang nakasaya na may alalayan ng dalawang bata sa kanyang saklay. Ang matanda ay payat at mahina at kulubat ang mukha. Sa pagtingin sa kanya, naramdaman ng mga tao na maaaring hindi siya mabuhay ng matagal. Habang naglalakad siya, may nagulat sa mga tao. Nang magpakita ang matanda, agad na lumapit sa kanya ang mga pinuno ng iba't ibang mundo at puwersa at nagbigay galang. Nang makita ito, alam ni Dustin na ang Elder sa Cyan ay dapat na isang taong hindi pangkaraniwang. Master Campbell. Pansamantala, pinago ni Dustin ang kanyang hitsura at aura upang mapanood niya ang matanda mula sa karamihan. Na hindi napapansin, nakilala niya agad ang matanda. Ito ay Celestial Psychic Campbell. Siya ay isang maalamat na figure na ang pangalan ay isang malaking bagay sa buong universo. Ang kanyang walang kamali-mali na kakayahan upang makita ang nakaraan. Kasalukuyan at hinaharap ay nagpatanyag sa kanya. Mahuhulaan niya ang lahat ng nangyari at mangyayari sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, umiwas siya sa katanyagan at piniling mamuhay sa kalabuan. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Paminsan-minsan lang siyang lilito sa mga lugar na walang kilig at bigla na lang mawawala. Ang katotohanan ay walang sino man ang nakakita sa kanyang mukha sa lahat ng mga taon. Hindi inaasahan ni Dustin na makikita doon ang matanda. Napaisip siya kay Godwin at sa disipulo niyang si Master Lee. Si Master Lee ay mayroon ding kaloob na makita ang nakaraan at hinaharap. Ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang formal na pagsasanay para dito. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi nilinis at medyo magaspang sa mga gilid. Inisip ni Dustin kung totoo ba ang mga kahanga-hangang kwento tungkol sa Celestial Psychic Campbell. Talaga bang tumpak na mahulaan ng matanda ang mga bagay? Palihim niyang sinulyapan si Campbell. Hindi nagtagal ay napapaligiran ng maraming tao ang matanda. Pinati nila siya at nagbigay galang. Haha, nakakatuwang makita ka rito, Mr. Campbell. Marami akong narinig tungkol sa iyo. Uminto ang isang gintong sedan na upuan sa harap ng matanda. Ang mga gininto ang kurtina nito ay ibinalik upang makita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay lila. Isang makulay na halo ang lumiwanag sa kanyang ulo. Bumaba siya sa kanyang sedan chair at naglakad patungo kay Campbell. Puno ng sigla ang boses niya. Itinuon ni Dustin ang kanyang tingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-purple robe. Ito ang pinuno ng Yaksha Palace. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Dustin ang mukha ng pinuno. Isang maliwanag, nagliliwanag na espada ang biglang lumitaw sa kalangitan. Tinundan ito ng isang lalaking naglalabas ng bilyon-bilyong sinag ng aura ng espada sa paligid niya. Lumapit siya kay Campbell para batiin siya. Natatakpan ang mukha niya ng aura ng espada sa paligid niya. Ang lalaking ito ay dapat ang pinuno ng Sword Palace. Mr. Campbell, matagal na rin nung huli tayong nagkita sa Peach Fairy Island. I missed you so much. Kamusta ka na? Pagkatapos, isang payat na matandang lalaki ang bumungad sa harap ni Campbell. Umalangaw-ngaw sa lugar ang kanyang tawa sa kanyang pagpapakita. Siya ang pinuno ng Palasyo ng Langit. Isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Maraming iba pang makapangyarihang figure na ang mga kasanayan ay isa sa pinakamahusay sa universo ay dumating din upang magbigay ng kanilang paggalang kay Campbell. Ang mga mahahalagang tao sa universo na ito tulad ng pinuno ng Star Island. Ang hari ng Sky Phoenix Kingdom at marami pang iba ay naroon din. Sila ang mga Panginoon at Panginoon ng kanilang mga lupain. Gayunpaman, lahat ay nagpakita ng paggalang kay Campbell. Batay sa kanilang mga pag-uugali. Si Campbell ay tinadtad. Ang kayamanan na ito ay makakatiyak na maaari siyang magpatuloy sa buhay. Ang alok ay talagang nakamamatay na nakatutokso para sa kanya. Sige, kung ganoon, gagawin ko ang lahat para tulungan ka sa paghahanap mo sa Celestial Palace. Kinuha ni Campbell ang garapon at maingat na inilagay sa loob ng kanyang space ring. Haha! That's a smart choice, Mr. Campbell. Ikaw ang unang papasok sa palasyo kapag nahanap namin ito.
para matukoy ang order kung sino ang susunod na papasok. Bawat isa ay maghahandog kami ng mga kayamanan kay Mr. Campbell. Kung sino ang may susunod ang pinakamahusay. Susunod ang pangalawang pinakamahusay. At iba pa at iba pa. Ang kayamanan ay hahatulan ayon sa halaga. Laki at lakas nito, Mr. Campbell. Ito ang kayamanang inihahandog ko sa iyo. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay sumabog sa malakas na tawa pagkatapos niyang magsalita. Napatulala ang lahat. Walang inaasahan na ang pinuno ng Yaksha Palace ay magmumungkahi ng ganoong bagay. Ang mga tao ay naging hindi mapakali para sa lahat ay naisip na ang pamamaraan ay hindi patas. Kung ang pagkakasunod-sunod ay tutukayin sa pamamagitan ng halaga ng mga kayamanan na iniharap kay Campbell. Ito ay nangangahulugan na ang mga tao mula sa mga pangunahing sekta ang unang makapasok. Ang mga mula sa mahihirap at mahihinang sekta ay huling papasok dito. Alam ng lahat na ang mga unang papasok sa palasyo ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataon na makahanap ng pinakamahalagang kayamanan. At ang mga pagkakataong makahanap ng mas mahahalagang bagay ay bababa habang dumarami ang nakapasok. It's unfair. May nagprotesta. Ang mga tao ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Sa isang kislap ng liwanag. Isang liwanag ng espada ang bumaba mula sa langit at pinatay ang lalaking nagprotesta sa parehong lugar kung saan siya nakatayo. Ang pag-atake ay nag-spray ng dugo ng lalaki sa paligid ng lugar. Sino ka ba sa tingin mo? Walang karapatan ng mga insektong tulad mo laban sa amin. Sumunod na katahimikan. Malamig na nagsalita ang pinuno ng Sword Palace. Nabatid na siya ang pumatay sa lalaki. Sino pa ba ang may problema niyan? Tanong ng pinuno ng Sword Palace sa malamig na boses. Ang kanyang matalim na titig ay dahan-daang nagwawalis sa karamihan. Ang sino mang makasalubong ng kanyang mga mata ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Bagamat hindi naman sila sumang-ayon sa pinuno ng Yaksha Palace, hindi pa rin sila naglakas loob na magsalita. Mr. Campbell, may regalo ako sa iyo. Ito ang Changeable Sword Array. Kung sakaling nasa panganib ka, maaari mo itong ihagis sa hangin. Ang kapangyarihan nito ay katumbas ng aking buong pag-atake. Magagamit mo ito 10 beses. Sabi ng pinuno ng Sword Palace. Naglabas siya ng isang light ball na nagbuga ng mapanganib na liwanag ng espada at ibinigay ito kay Campbell. Ang pinuno ng Sword Palace ay kasing lakas ng pinuno ng Yaksha Palace. Napakakaunting mga tao sa universo ang makatiis sa kanyang todo-ataking suntok. Kaya naman, ang light ball ay isang kamangha-manghang magic treasure. Ang mga kinatawan ng iba pang maimpluwensyang puwersa ay nagpakita ng kanilang mahalagang mga regalo kay Campbell. Ang mga mula sa medyo mahina, mahihirap na mundo, puwersa, o independenteng mga magsasaka ay hindi na naglabas ng kanilang mga regalo. Kilala bilang sikat na celestial psychic. Marami nang nakita si Campbell at ang mga mahahalagang kayamanan lamang ang nakakaakit ng kanyang atensyon. Mukhang oras na para magpakita ang aking demonyong avatar. Naisip ni Dustin. Kung ang mga tao mula sa mga nangungunang puwersang iyon ay papasok sa Celestial Palace sa unahan natin. Wala nang anumang kayamanan na natitira para sa atin. Sa sandaling iyon, isang malaking madilim na ulap ang mabilis na lumutang patungo sa kanila. Sumili ang ngiti sa mukha ni Dustin. Paparating na ang masasamang nilalang ng lahi ng demonyo sa kailaliman mula sa Evil Abyss World. Bago siya umalis, nagpadala si Dustin ng mensahe sa malalakas na master sa Evil Abyss World. Sa sandaling matanggap ng mga masasamang nilalang ang balita, agad silang nag-organisa ng isang pangkat ng mga elite at nagtungo sa inabandonang kumpol ng bituin. Palihim na inilabas ni Dustin ang kanyang demonyong avatar. Sa isang kisap mata, naabot ng demonyong avatar ang mga masasamang nilalang. Devil Ancestor Thanos, ang 5 malalakas na masasamang nilalang na kasing lakas ng isang ninuno ng sekta ay sumulong at yumuko sa avatar. Nang walang sinasabing anupaman, ang demonyong avatar ay humantong sa kanila patungo sa Campbell. Nang lumapag ang demonyong avatar sa harap ni Campbell, naglabas siya ng isang itim na kahon. Mr. Campbell, mayroong 5 evil blood needles dito. Madali silang kumuha ng mga masters na maaaring tumugma sa antas ng sect ancestor.
Sabi ng demonyong avatar sa malamig na boses. Salamat, sir. Tugon ni Campbell. At agad na kumuha ng garapon. Binuksan ito. At ininom ang pulang dugo sa loob nito. Ito ang dugo ng itim na pagong na nabuhay ng 5 milyong taon. Pagkatapos ay pinunasan ni Campbell ang kanyang space ring at kumuha ng 1 dosenang semi-omnipotent herbs at maraming high-grade superior pill. Pinasok niya agad ang mga iyon sa kanyang bibig. Sa pamamagitan nito, tinimulan niyang pagalingin ang kanyang sarili. Bagamat ang lahat ay lubhang nababalisa, hindi nila ginulo si Campbell. Sa halip, matyaga silang naghintay. Makalipas ang 3 araw, huminga ng mahabang hininga si Campbell. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo. Parang kagagaling lang niya sa lupain ng mga patay. Tuwang-tuwa ang lahat. Sabay-sabay siyang pinalibutan ng isang grupo ng malalakas na magsasaka. Nahanap ko na ang Celestial Palace. Maaari tayong magtungo dito ngayon. Sabi ni Campbell. Lumipad siya sa malayo habang sinusundan siya ng malalakas na master. Ilang sandali pa, huminto sila sa kanilang kinatatayuan. Narito na tayo. Atakihin natin ang space barrier dito. Kapag nasira na natin ito, maaari na tayong pumasok sa maliit na mundo kung saan matatagpuan ang Celestial Palace. Sabi ni Campbell habang nakaturo sa isang tiyak na lugar. Magsimula na tayo. Sa pamamagitan nito, pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang mga kapangyarihan. Pinakawalan nila ang kanilang nakakatakot na makapangyarihang mga kolom ng enerhiya at sabay na umatake. Hindi nagtagal. Gumuho ang espasyo at lumitaw ang isang bitek. Biglang lumabas ang isang sinag ng maliwanag na liwanag mula sa bitek. Na nagpapaliwanag sa lahat. Kasabay nito ay ang mga tipak ng walang kamatayang enerhiya na lumulutang mula sa labas ng bitek. Tingnan mo, may maliit na mundo doon. Lahat ng mga dakilang master ay natuwa. Kasakiman ang pumupuno sa kanilang mga mata. Mr. Campbell. Pumasok ka muna, sabi ng pinuno ng Yaksha Palace kay Campbell. Siya ay tila medyo nasa gilid. Well, as you say, papasok muna ako. Hindi tumanggi si Campbell. Kaway ng kanyang kamay. Agad siyang sinundan ng 2 bata papasok. Sabay silang naglakad papunta sa space track. Ang iba naman ay nakatingin sa 3 na kinakabahan. Hindi sila nakahinga ng maluwag hanggang sa mawala silang lahat sa kailaliman ng siwang ng kalawakan. Sa katunayan, isa sa mga dahilan kung bakit pumayag ang malalakas na mandirigma na papasukin muna siya ay gusto nilang siya ang unang tuklasin ang landas. Ang Celestial Palace ay isang palasyong iniwan ng isang tunay na walang kamatayan at malaking panganib ang maaaring nakatago sa loob ng mga pader nito. Bilang isang sikat na Seikiko, kilala si Campbell na nakakita sa lahat ng bagay sa sansinukob na ito. Kahit nasa harap ng panganib, maaari pa rin siyang manguna at maiwasang masangkot sa gulo. Natuklasin ang isang ligtas na landas para sa iba pa sa kanila. Nang mawala si Campbell at ang 2 bata sa kalaliman ng bitek. Ang iba pang mga master, kasama ang kanilang sariling mga tauhan at ang kanilang mga kabayo ay nagsimulang sumulong at sumugod patungo dito. Dapat tayong pumasok sa pagkakasunod-sunod na batay sa halaga ng ating pagpupugay kay Master Campbell at sa ating lakas. Kung hindi, mararamdaman ninyong lahat ang aking galit. Tigaw ng pinuno ng palasyo ng Yaksha sa sobrang lakas. Napakalakas ng boses niya na maging ang mga espiritual na kaluluwa ng mga tao sa paligid niya ay nanginginig sa takot. Takot na takot ang mga mahihinang gustong pumasok kaya napahinto sila saglit. Nagsalita na ang amo. Kaya minabuti nilang huwag sumuway. Kung gagawin nila, maaari silang patayin anumang oras. Ang demonyong avatar ay nagwagayway ng kamay at sumugod sa space track. Na sinundan ng masasamang nilalang. Gamit ang aura disguising skill. Itinago ni Dustin ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang diablo. Inaluhan niya ang pakete, at sumugod sa kanila, sa kabilang bahagi ng space track. Nakita niya ang isang malawak na kalawakan ng dagat sa kanyang harapan. May mga malalaking alon sa daan-daang libong milya, na umaagos mula sa dagat. Sunod-sunod na pumapasok sa walang katapusang pag-ikot. Maalon at nakakatakot ang mga alon. Ang sinumang madala sa malamig at walang patawad na tubig nito ay tiyak na mapupunit ng mga batong may tallest na mga gilid na dome-aikit sa surf.
Sa kabila ng mga bato, ang sahig ng dagat ay biglang bumagsak sa isang napakalalim, kung saan ang mga mapanganib na nilalang sa dagat ay nakatago. Sumilip sa malawak na kalawakan ng dagat. Si Campbell at isang grupo ng mga master ay nakatayo sa dalampasigan. Mr. Campbell, ito ay talagang isang malawak na dagat, sabi ng pinuno ng Heavenly Palace kay Campbell. Oo, ang Celestial Palace ay nasa gitna ng dagat na ito. Tumango si Campbell. Nakita na niya ang palasyo sa kanyang paningin. At tama siya. Ngunit mag-ingat, guys. Ang tubig dito ay hindi mabait sa mga hindi nakakaalam nito. Maraming mga panganib na nagtatago sa ilalim ng mga alon nito. Prior tulad ng pinuno ng Heavenly Palace ay hindi nang ahas na labanan ang gayong puwersa ng direkta. Ang isang bituin ay talagang isang mundo sa sarili nito. Mr. Campbell, paano tayo makatawid? Sa sandaling ito, lahat ng mandirigma ay tumingin kay Campbell para sa patnubay. Siya ang Celestial Psychic, ang tanging tao na makakaisip ng paraan upang makatawid. Ang pagsakay sa barko ay ang tanging paraan. Ngunit kailangan mong sumakay ng barko na kabilang sa dagat na ito. Sabi ni Campbell, isang barko na kabilang sa dagat. Nagulat ang lahat at napatingin sa dagat. Ang ilang malalakas na magsasaka ay nagsimulang maghanap ng mga posibleng barko sa baybayin na maaaring magamit sa kanila. May mga barko talaga. Tingnan mo. Hindi nagtagal. May nakakita ng ilang barko. Ang mga barko ay napakalaki. Napakalaki nila na para silang maliliit na bundok. Biglang lumipad ang mga magsasaka patungo sa mga barko. Sinusubukang sumakay sa kanila. Takayin natin itong barko. Naisip ng pack na kung gusto nilang makalusot, kailangan nilang umasa sa mga barkong ito. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan para sa mga barko. Ang lahat ng puwersa ay nakatuon sa isa sa mga barkong ito at nakipaglaban para dito. Sa isang iglap, ang pinuno ng palasyo ng langit ay sumakay sa isang barko. Ang barkong ito ay pagmamay-ari na ngayon ng Heavenly Palace. Inaangkin ko ito sa ilalim ng kapangyarihan at lakas ng Heavenly Palace. Anunsyo niya, walang nang ahas na sumugod sa barkong iyon dahil walang nang ahas na guluhin ang pinuno ng palasyo ng langit. Lahat ng mga nangungunang master, kabilang ang pinuno ng Yaksha Palace, ang pinuno ng Star Island, ang pinuno ng Sword Palace at ang emperador ng Heavenly Phoenix Kingdom. Lahat ay umakyat sa isang barko ayon sa pagkakabanggit. Sa ganitong paraan, ang demonyong avatar ay agad na humantong sa isang grupo ng mga masasamang nilalang patungo sa isang barko. Masyado tayong maraming tao. Kailangan natin ng 2 bangka. Pag-aari na ng Yaksha Palace ang barkong ito. Isang figure ang bumungad sa kanila. Ito ang pinuno ng Yaksha Palace. Nanlamig ang mukha ni Dustin. Ang mga puwersa ng Yaksha Palace ay sinakop na ang isang malaking barko. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay halatang sinusubukang pukawin ang gulo para sa Devil Ancestor Thanos. Pumunta ka sa impyerno. Umuungal ang malademonyong avatar ng humakbang ito pasulong at iniunat ang kamay. Handang umatake. Bumukas ang kawalan sa unahan at tumaas ang malademonyong ulap. Ang mga puting kalansay ay patuloy na lumitaw. Sa matinis na sigaw, isa-isang sumugod ang lahat ng mga kalansay sa pinuno ng Yaksha Palace. Dahil pinag-isa ni Dustin ang Evil Abyss World. Hinanap niya ang bawat pulgada ng 18 demonyong mundo sa Evil Abyss World. Kinokolekta niya ang lahat ng masasamang diskarte ng lihim na demonyo na interesado siya upang hayaan niyang linangin ang mga ito ng kanyang demonyong avatar. Sa partikular, nakakita siya ng maraming napakalakas na magic treasures at jade sleep na may mga pamamaraan ng cultivation mula sa Space Ring of Devil Ancestor Thanos. Ang mga Jade Sleep ay nagtala ng mga kaayla hilakbot na kasanayan sa Mahika. Sa pamamagitan nito, ang demonyong avatar ay nagkaroon ng higit pang mga kasanayan sa kanyang pagtatapon sa halip na makipaglaban lamang gamit ang World Silang Tubod Magic at ang Diabolic Killing Needle. Ang demonyong avatar ay naigalinang ng maraming magic technique at nakakolekta din ng maraming magic treasures. Turuan kita ng leksyon. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay sumigaw habang siya ay sumusugod. Ang kanyang vital energy force ay tumaas. Ang mga puting kidlat ay bumulwak. Sa ganoong kadali, nabasag niya ang mga puting kalansay.
na naging alabok ang lahat. Swoosh! Ang demonyong avatar ay naglabas ng isang itim na machete para hampasin ang kanyang kalaban. Ang itim na machete ay naglabas ng mga itim na alon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kulay pilak na kalasag sa kaliwang kamay ng pinuno ng palasyo ng Yaksha. Na ang ibabaw nito ay puno ng malakas na presyon ng array. Samantala, ang kanang kamay niya ay may hawak na mahabang sibat na pilak. Gamit ang mga ito sa mga kamay. Sinisingil niya ang demonyong avatar. Nagkabanggaan ang dalawa isang nakakakilabot na eksena. Atake. Nang makita ang kanilang pinuno na sumabak sa labanan. Isang grupo ng malalakas na magsasaka ng Yaksha Palace ang sumugod din. Handang umatake. Nagngangalit sa galit. Ang mga masasamang amo mula sa Evil Abyss World ay sumugod sa kanilang mga kaaway. Sa pagkakataong ito, maraming mga masters mula sa Evil Abyss World at ang kanilang lakas na pinagsama ay hindi kapani-paniwala. Si Dustin mismo ay maingat na lumapit sa pinuno ng Yaksha Palace habang ang lalaki ay abala sa pakikipaglaban sa demonyong avatar. Ang husay sa paggalaw ng katawan ni Dustin ay, "Hindi ka kasing lakas tulad namin." Tiningnan ng pinuno ng palasyo ng langit ang malademonyong avatar na may mapaglarong ngiti habang umaalis din siya sa labanan. Kung tutuusin, ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan ay natumawid sa dagat na ito at hanapin ang Celestial Palace. Hindi nagtagal. Lahat ng barko ay tumungo patungo sa gitna ng dagat. Namutla ang mukha ni Dustin. Ang plano niyang sakupin ang barko ay isang pipe dream na lang ngayon. Tinakop na ng Yaksha Palace ang barko. Maghanap ka sa baybayin. Ang demonyong avatar ay nagwagayway ng kamay at nagsimulang maghanap ng iba pang mga barko sa baybayin kasama ang grupo ng mga masasamang nilalang. Ang magandang balita ay pagkalipas ng kalahating araw. Ilang barko pa ang natagpuan. Pinangunahan ng demonyong avatar ang grupo ng mga masasamang nilalang mula sa Evil Abyss World upang maglayag patungo sa gitna ng dagat. Ang dagat ay malawak at ang barko ay mukhang maliit at marupok kung ihahambing. Tumayo si Dustin sa barko at tumingin sa dagat. Is this the Sea of Stars? Ganoon ba talaga kalakas? Nagtataka si Dustin. Naalala ang sinabi ni Campbell. Matapos mag-isip sandali, naglabas si Dustin ng isang itim na martilyo na bakal na isang magic treasure. Inihagis ni Dustin sa dagat ang itim na bakal na martilyo. Wala pang isang minuto. Ang itim na martilyo ay ganap na nadurog. Na walang naiwan. Pagkatapos ay inihagis ni Dustin sa tubig ang isang magic treasure na mas mataas ang grade. Ang resulta ay pareho. Wow! Ang lakas talaga. Hindi napigilan ni Dustin na makaramdam ng kaunting takot. May nangyayari sa unahan. Biglang sigaw ng isang masamang nilalang. Tumingin sa harap si Dustin.